engkanto, tikbalang, kapre, o ang pinakamapaglarong elemento, ang mga duwende. Lahat yan wala akong pake. Diyos ko naman, anong taon na 2024 na oh? Sino pang maniniwala sa ganyan? Ang dami na ngang K-pop na naglipa na. Unahin ko pa ba yan kaysa sa Baby Monster o Blackpink? Tubo Maynila ako eh. Nasa modernong panahon. Yan ang solidong paniniwala ko noon. Bago ko nakuha yung gintong barya, doon sa punso na nasa likod ng bahay namin. Apo, ingatan mo yung punso natin sa likod. Yan ang nagbibigay ng swerte sa pamilya natin. Yan ang palaging sinasabi sa akin ni Lolo Turok. Turok ang palayaw kasi mahilig mang turok ng... Alam nyo na kung ano yun. Masyadong gwapo kasi ng kabataan eh. Kaya ang daming babae. Pero sa totoo lang, hindi naman kami mahirap pero hindi din kami mayaman. Sakto lang. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw, sapat na panggastos para mabuhay. Pero ang hindi ko makakalimutan, yung usapan namin ni Lolo Turok bago siya mamatay. Apo, darating ang panahon para sa'yo. Yung palagi kong sinasabi na hindi mo pinapakinggan dahil nasa modernong panahon ka. Mababali ang paniniwala mo. Ang payo ko lang, pag-isipan mong maigi ang hihilingin mo. Huwag kang gumaya sa akin. Babae ang gusto ko. Kaya yan din ang binigay. Kaya nga ako alias Turok eh. Ito yung huling payo sa akin ni Lolo na hindi ko maintindihan hanggang sa sumakabilang buhay na siya. Sobrang lungkot na mga oras na yun. Palagi siyang dumadalaw sa panaginip ko. Ang sinasabi, yung punso, ingatan, linisan, huwag pabayaan. Kaya naman ako, sa takot na baka magpakita sa akin si Lolo, kahit hindi ako naniniwala dyan, binisita ko yung likuran ng bahay. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagpupunta sa likod ng bahay namin eh. Taon na. Wala naman kasing gagawin eh. Pero ang nakakapagtaka, ilang linggo magmula nang mawala si Lolo, napakalinis doon sa likod. Eh siya lang naman yung nag-aasikaso sa lugar. Ang bilis pa namang tumubo ng mga damo doon. Tapos yung puno, palaging nalalaglag yung mga dahon. Pero ngayon sobrang nakakagulat, parang kakalinis lang. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ba yung dapat kong linisan. Kaso, habang nandun ako, napansin ko yung biglaang pagbagsak ng kaliwang bahagi ng punso. Talagang biglaan ah. Matibay saka talagang nakakapit pero bigla namang bumagsak. Kusang gumalaw yung katawan ko noon eh. Kung ano yung bumagsak na bahagi, inayos ko. Pinaganda ko. Nakakapagtaka kasi hindi naman ako nahirapang ayusin. Pagkalagay ko ng mga lupa, naayos naman kagad. Nakakatawa din kasi nung gabing inayos ko yung punso, hindi ko napaginipan si Lolo. Akala ko nga tuloy-tuloy na eh. Kaya nung sumunod na araw hindi ko na naman pinansin. Kaso mali pala. Dumaan na naman si Lolo sa panaginip ko. Kapag lilinisan ko hindi siya nagpaparamdam. Pero kapag nakakalimutan talagang nagpaparamdam si Lolo. Kaya nasanay na lang din ako sa gawain na araw-araw linisan. Sa bawat pagpunta ko doon sa lugar, meron talagang parte ng punso na nasisira eh. Akala ko normal lang kaya hindi ko masyadong pinag-isipan. Hanggang sa dumating ang isang araw. Maulan ang mga sandaling ito, pero hindi ako tinitigilan ni Lolo sa panaginip. Lolo naman, kita mong umuulan. Paano ko aayusin yung punso? Ay nako, ito na, pupunta na ako. Pagkarating sa lugar, grabe yung gulat ko. Yung buong punso sira. Talagang wasak.
Parang may kung sinong pumasok sa bahay para sirain yung punso. Narinig ko yung boses ni Lolo. Paulit-ulit, umieko sa buong paligid. Ayusin mo! Huwag kang gagaya sa akin, Apo. Pag-isipan mong maigi ang hihilingin. Huwag mong sundan ang